Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa hypergamy na naman. Alam ko nagsasawa na kayo dito kasi paulit-ulit na siya. Pero dahil nag-elevate nga tayo ng level ng awareness natin is talagang dun lang talaga uulit-ulit to. So, tong hypergamy na mating strategy ng babae is for survival lang din talaga. So, paulit-ulit ko na rin yan sinasabi, yung long-term relationship is yan yung mga average looking or below pa nga. Or meron din naman na chad din or heteronormy. Pero, nakakapag-cheat yung mga yon. Tsaka meron mga side chicks nakikipag-ons. So, yun yung sinabi ni Alan Roger Curry na alpha na may beta traits and tendencies. Kasi once na pumasok ka sa relasyon is babae talaga may upper hand dyan dahil sa Briffault's law. Dahil sa natural selection. Ang pinipili kasi ng babae is yung magbe-benefit talaga siya for long term. Kaya nga long term survival pa rin talaga nakafocus. Actually, hindi naman din babae yan eh. Pati rin lalaki, ganun din naman eh. Nakafocus tayo sa survival. Sila lang talaga may upper hand sa relasyon kasi nga sila namimili. So, yung survival nila kasama na yung lifestyle dyan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na, oh, nagkaka-girlfriend naman yung mga average looking, pangit. Pero, dahil nasa relasyon sila, beta box pa rin sila or silbidor. Kahit saan dun sa dalawa na yun, is yun talaga yung role mo. Kahit nga yung alpha na may beta traits and tendency, ganun din, magpo-provide pa rin talaga siya, lalo na kung may pamilya at anak talaga. Lalo kung anak, ano ba ang driving force? Bakit nakikipagrelasyon ng lalaki? Dahil sa sex, tsaka procreation. Di ba yung mga ibang lalaki gusto rin naman talaga mag-procreate? So, kaya nakipipilitan sila makipagrelasyon. Tsaka, syempre, alanganin mang hit and run ka, which is yung ginagawa rin ng ibang lalaki, ganun din naman talaga. Or aksidente dahil sa ons. Dahil hindi gumagamit ng protection. Pero, ganun nga talaga ang nature ng tao talaga. Promiscuous. Tapos, dun lang talaga naka-base based on survival and procreation. Napaka-predictable nga ng tao kung isipin mo eh. Kasi ano ba focus ng tao based on survival and procreation? Ang focus lang yan, kumain, matulog, tapos may pagkantutan, mag-entertain pagka may libreng oras. Paano kung walang entertainment? Kagaya nung last video na sinabi ko sa inyo. Malamang maubos talaga ang oras ng lalaki at babae sa paghahanap talaga ng pagkain, which is pupunta sila sa nature para makipagsapalaran at manghuli ng mga hayop or magpalaki ng mga gulay at prutas. So yun lang talaga yung role ng buhay talaga eh. Pero dahil nga may lipunan tayo, marami talagang mga tao na oblivious talaga sa nangyayari. Na ano, yung lookism din naman is determinant yan ng health. Kaya namimili yung babae based on looks. Kahit naman din lalaki, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo 'yan. Ano ba pipiliin yung babae? Malamang yung sexy. Tsaka yung talaga makaka-produce ng offspring talaga na healthy. So, ganun din sa babae. Dahil sila namimili, pipiliin talaga nila yung may superior genetics which is makikita sa physical appearance or attributes. Matatangkad, wide shoulder, um, yung shape ng mukha, symmetrical, tapos yung bone structure dense. Ito kasi misconception nila eh. Yung pogi kasi na mukha is yung bone structure nun is dense. Meaning ng dense is makapal, makapal. Kaya ganun yung makanto yung mukha niya, tsaka maraming parang medyo squarish type or oval, 'di ba? Yun yung sinasabi nila, 'di ba? Kaya ganun yun, hindi patusok yung chin, tsaka recess, kasi nga, dense yung buto nun. Ibig sabihin, i-bone densitometry mo man yung mukha ng pogi na yun, is makapal talaga siya. Naobserbahan ko, alam mo yung face to width ratio. Napansin ko to sa mga Caucasian is, yung mata nila is malapit dun sa kanto ng tenga nila.
So pag okay yung bone structure ng mukha mo is malayo. Yun yung face to width ratio na sinasabi nila na compact yung facial feature mo. Ibig sabihin gitnang-gitna talaga, hindi sa gilid. Mostly kasi ng tao na hindi naman talaga attractive or average looking is lahat ng facial feature nila is nasa gilid. Hindi siya gitnang-gitna talaga na compact. Yun yung sinasabi nila. So, pag may may naglaban dito na suntukan talaga is talagang kawawa talaga yung yung manipis yung mukha, yung face to width ratio na hindi compact. Kasi matatamaan yung mga vital organ niya kagaya ng mata, bibig, tsaka ilong kasi nga hindi nga siya gitnang-gitna talaga. So yun yung rationale nun. Tsaka dense din talaga yan. Sure, sabi nila 100% genetics yung naniniwala din naman ako niyan. Pero kung average looking ka or pangit, kailangan mo pa rin talaga i-maximize yung genetic potential nyo. Kasi nga, meron study niya na yung buto ng tao, musculoskeletal, pag nag-exercise ka or training, is kumakapal din talaga siya. So, itong gagawin mo self-improvement is for survival mo to para pag habang tumatanda ka, gracefully ka tumatanda. Ibig sabihin, walang masakit sa katawan mo tapos nagagawa mo pa rin yung pagbubuhat ng mga bagay na pang-araw-araw na kailangan mong buhatin. Kuwari, galon ng tubig. Hindi ka mabibigatan yan. Kunwari, nagmotor ka, di ba mabigat yung motor? Hindi ka mabibigatan yan. Yun yung purpose kasi nun. Hindi lang man siya totally cope eh. Although cope naman talaga lahat based on survival. Pero, yung ginagawa mo is for survivaling din talaga. Kasi nga, wala naman din, mahirap talaga pumasok sa relasyon din ngayon. Lalo na, mahal na yung mga bilihin. Kahit nga dito sa Western country, hindi rin siya advisable na makipag-relasyon or magpamilya at anak kasi mahal bilihin. Tsaka hindi rin advisable na bumili ka ng bahay dito kasi yung property tax is malaki. Hindi kagaya sa Pilipinas, mas okay. Pero yun nga, tsaka dito, yung mga babae, super mapili talaga sila. Pinipili talaga nila is yung may mga itsura talaga. Tsaka kasi nagtatrabaho naman na sila eh. Nakukuha naman nila yung luho. So, hindi na nila kailangan umasa sa lalaki. Diyan nga sa Pilipinas, medyo nagka-catch up na eh. Nakita niyo yung pinost ko, naghahanap na lang ng pogi kasi yung babae may kondo. Now, depende yan sa socio-economic status ng babae, age niya, tsaka sa looks niya. Ganon din sa lalaki, yung opportunity ng lalaki. Pero, sa lalaki kasi is, pag tumanda ka tapos may tsura ka, is papatulan ka for beta box na lang talaga. Kung gusto mo ng long term Pero makakaroon ka pa rin ng mga ons dyan, here and there, pero hindi na kagaya nung kabataan mo. Kasi hindi mo na prime age yan eh. Kasi kung makikipag-ons lang din talaga sila, dun na sa kaedad nila, di ba? Or sa 5 years na age gap, hindi yung 10 years above. Kasi kung ons lang habol ng babae, doon na talaga siya sa kaedad niya kasi yun mas malakas pa, prime age, 'di ba? Kung yun ons lang pero pag namili yung babae na pang long term na may itsura pogi is may money factor na diyan. Yan yung sinasabi ko eh. Kaya nga sa age kasi mas lamang yung babae talaga pag sa age factor eh. Kasi kahit na 30 sila, 40, kaya nila makipag-ons talaga. Kasi sila namimili eh. Pipiliin nila bata. Hindi, syempre hindi nila pipiliin yung matatanda. Akala mo ikaw, 'di ba ikaw ayaw mo pumili ng kung long term ayaw mo piliin yung mga matatanda kasing edad mo. Kuwari ako 38 na. Hindi ko pipiliin yung kaedad ko kasi kung long term habol mo is yung fertility time period yung habol mo, 'di ba? Yun yung carnal based na animal based na nature based talaga na utak mag-isip Yun talaga pipiliin ng mga lalaki. 'Di ba lahat ng lalaki yun ang pinipili, prime age na babae. Kesyo 20 pa yung lalaki na yan, 30, 40, 50, 60, 70. Yun talaga gusto nila, 18 to 25. Now, sa babae naman, may wall sila.
Out of the picture sa kanila yung long term, pero yung ons sa kanila is napakadali. Horny yung babae. Mas horny pa sa lalaki yan, di ba? Sinasabi ko sa inyo. Malamang, itong, di ba, wall na yan, post-wall na yung babae na yan, 30 or 35. Pipiliin nila, hindi kayo. Kuwari, ako 38. Hindi nila ako pipiliin. Pipiliin nila mas bata. Kasi for ons nga eh. So, ganun yan. Kaya ito strategy. Kung ikaw naman, matanda ka na, tapos may tsura ka naman talaga, tapos may nagkakagusto sa'yo ng bata, posible yun na makipag-ons din yung bata sa matanda. Kasi nga, ang habol ng mga 18 to 25 na babae is experiences. Hindi pa serious yan. Kagaya nyo rin. Ito kasi maning mentality ng ng lalaki. Iniisip nila na lahat ng babae ayaw ng SCX, tsaka lahat ng babae is lagi silang serious for long term iniisip. Hindi yun Hindi ganun yun. Nag-iisip lang sila ng long term past 25 or depende sa socioeconomic status ng babae. Kung maaga siyang naghirap, is talagang priority niya talaga yung survival long term. Kasi nga, since bata pa lang siya, nakikita niya na sa parents niya na naghihirap talaga sila. As in, paycheck to paycheck lang talaga. Basta may makain just to get by, 'di ba? So yun yung depende talaga yan sa socio-economic ng baba status ng babae, looks niya, tsaka yung age niya, fertility time period. Pero ganun pa nga rin is lahat ng lahat ng talaga kesyo ng gender, lalaki pa man yan or babae, is namimili talaga tayo based on looks, appearance. Yun talaga yung judgment natin. Paano ka ba ma-arouse? Actually, 'di ba? Nakailang girlfriend na ako, 'di ba? Sinabi ko nga sa inyo. Tsaka mga nadidate ko. Yung iba doon, napipilitan lang talaga ako. Hindi ko naman talaga sila gusto. Pero okay lang yung treatment. So, ganun din yung babae. May categorization din, kagaya mo, lalaki. Kaso lang sa lalaki kasi, unti lang talaga yung opportunity natin. Kailangan mo maging top G sa beta box para talaga magustuhan ka. Pero, yung treatment nyo is transaction kasi hindi ka naman talaga physically attractive. Now, kung attractive ka naman, marami kang option. Tapos, pero yung mga option mo is mga below sa looks mo. Kasi sila lang naman talaga magbabato eh. Pero na lang kung makipag-ons ka sa ka-looks match mo. Which is hindi sila papayag ng long term. Kasi nga, mostly ng mga may itsura na tao is hindi nila priority ng looks gaano sa opposite gender. Kasi kung long term yung habol hindi ons. Kasi kung ons lang din talaga, kahit sino na dyan pwede naman din talaga na Pero sa babae kasi, hindi nila pwedeng gawin yun. Kasi sa lalaki pwede nilang gawin yung ons kasi hindi sila mabubuntis. Sa babae kasi hindi sila pwedeng makipag-ons na kung sino-sino lang. Kasi, nabubuntis sila. Nabubuntis kasi sila. Oo, sabihin na natin na na merong condom, merong birth control pills, pero lizard brain to. Kasi manufactured yan eh, hindi naman natural yan eh. At subconscious to sinasabi natin repulsive talaga yung yung mga lalaki talaga na average looking or pangit. Hindi talaga makikipag-ons yung babae dyan. Siguro pagbibigyan nila kung magpo-pro sila, magbabayad. Tapos pagkokondomin nila yung lalaki. Kaya nga ngayon, dahil nga dyan sa Pilipinas, nagka-catch up na, biruin mo nga yung mga sa FB pages, 'di ba? Naghahanap na ng pogi yung babae na may kondo. Meron naman lalaki, babae din doon, kupas na, naghahanap ng bata na na ka-FWB. So ganun talaga 'yun. Laging babae lamang sa paghahanap ng mating and relationship, dating and relationship. Actually, mating. Kasi yung dating, parang na rin, mating and relationship. Kaya nga mas maganda talaga mag-pro na lang din kayo. Kahit ako kung average looking din ako, kahit nga ngayon kuwari pag uwi ko sa Pilipinas, 'di ba? Meron naman din akong ka-long term. Oo, SX ko siya nang walang condom kasi hindi naman din ako makakabuntis din talaga. Pero
magpo-pro din talaga ako. Itatry ko yung mga chubby, mapuputi, mga sexy. Basta talagang yung lahat ng fetish ko, magbabayad na lang ako ng 1K. Makikipag-meet up ako na tatry ko yung pro talaga. Pag nakauwi ako ng Pilipinas. Kasi may pera naman na ako eh. So bakit edi enjoyin mo rin sarili mo kahit papano. Tsaka mas advisable na yun kung average looking ka. Kasi biruin mo, transaction lang yung nyo, baka hindi ka pabigyan. Oo, bibigyan ka ng SEX pero hindi genuine yung pleasure niya. Kasi starfish lang gagawin ng babae talaga nakahiga lang. Tapos or dog style lang papagawa sa'yo niyan. Baka nga hindi subo yung edits mo niyan eh. Meron mga ganong babae na na dahil hindi naman siya genuinely attractive. Or sa iba pa nga, di ba, uso yan dati. Sa mga tricycle driver, may mga misis sila. Or jeepney driver, hindi pinapaskor hanggat hindi sweldo. Nangyayari din yan. Kasi nga, hindi naman talaga genuinely, physically, sexually attracted yung babae. Pinili niya yung lalaki na yun for survival long term. Kaya mostly na nasa relasyon na beta talaga, average looking tsaka pangit. Sila talaga yung nakakapag-procreate talaga ng marami. Yun yung misconception nila, sabi nila sa ons. Ngayon sa ons dahil online na. Pero yung sinasabi ko yung mga nasa long term yung mga nasa long term, average yan to pangit talaga. Sila yung nakaka-procreate. Kasi mga katrabaho ko ganun eh. Ah, loyal naman din yung mga napangasawa nila kasi nga pinili sila for long term. So yung reason ng babae kaya nakipagrelasyon dun is long term talaga. So magiging loyal din yun. Pero ang hypergamy kasi is alpha fox, beta box. May chance talaga sila makipag-ons. Pero depende yan sa sa mga katrabaho ko, wala naman nakipag-ons kasi professional sila. So, mga logical based din itong mga babae na to. Kaya, kahit na nasa loob sila ng relasyon doon sa average looking or pangit is hindi sila nagpapahit ng ons kasi nga logical din sila mag-isip. So, parang yan yung side na red pill na babae. Depende talaga sa priority ng babae talaga. Na kung yung babae is mababa pinag-aralan or promiscuous talaga since nung kabataan niya, marami siyang body count na tikman. Malamang pag napangasawa yan nung lalaki na average looking or pangit is may chance talaga na makumpara siya na hindi magaling sa sex. So, di-dispatch siya nung babae na promiscuous, yung maraming karanasan. Kaya Kaya kung average looking kayo or pangit kayo, hindi maganda makipagrelasyon sa babae na marami ng body count. Siguro, kung ikaw pangalawa hanggang pangatlo lang yung kasi konti lang yung mapapagkumparahan eh. Pero kung talaga, yung mga 5 na pataas, tapos average looking ka pangit, promise na may malaki talaga chance sa makipag-ons ng babae na yan. Kasi kukumpara niya yung sexual satisfaction na Kasi pinili ka niya dahil for long term. Kasi nga promiscuous siya, di ba? So pagka promiscuous yung babae, pinapadelay rin niya yan. Parang Chad din mag-isip yan na pinapadelay yung pagsisettle down. Kasi nga gusto nga makarami rin ng body count. Makatikim na mo. Yan yung mga hindi serious na babae, yung mga nagfi-fling-fling, nakikipag-ons, nagpa-party. Kaya isa rin yung red flag sa babae, yung party goer. Now, hindi yan lahat Meron naman party goer na gusto lang talaga uminom. Pero walang balak talaga Pero hypergamy kasi yan eh. May chance talaga sila na makipag-ons once na kasi biological instinct yan genetical determinism. Kaya red flags yung mga ganyan, yung mga party goer na babae. Tapos, yung naka, maraming naging exes. Kasi makukumpara ka sa mga exes niya. Lalo na kung yung itsura mo is hindi talaga lalaban, di ba? Parang below ka talaga sa looks ng mga ibang exes niya.
Eh di ba nga si Osang nga, di ba? Yung na-post ko, 275 yung body count niya. Tapos sa listahan, puro artista. Doon, walang comparison doon. Kasi yung top G talaga ng Betabox, tsaka top G ng ano eh, mga artista yung ano eh. So, wala siyang mapapagkumparahan doon. Pero sinasabi niya si Ted Pailon daw yung greatest love niya. Dahil daw magaling sa kama. May factor na rin yun, pero yung edad ni Osang nun, 20 siya. So malamang, yun yung imprinting na sinasabi ni Rom Wills eh, di ba? Na yung first three na lalaki, baka isa si Ted Pailon dun or ano, hindi ko sure pero ganun nga. Yun nabasa ko lang yun sa news na ano. So baliwala sa babae yan, last lang talaga yan na ano, nakukumpara. Nakukumpara nila yung performance nga, tsaka yung sarap, tsaka yung galing nung kapartner nila. Eh, yung mga prostitute nga, di ba? Binibigay nila yung SEX dahil sa survival. So, lalaki. Kahit ano naman, papatulan yan lalaki. Basta ibigay yung SEX eh. Pero babae kasi yung picker talaga. Kaya konti lang talaga yung opportunities. Pero ngayon, magdo-dominate na rin talaga yung mga ano, yung mga high tier normie or kahit average looking na may fuckable na katawan. Kasi marami ng babae na liberated na sexually. Di na sila umaasa kasi talaga sa lalaki dahil nagtatrabaho na. Actually, mga lalaki nga yung underperformance kasi minimum wage earner mga karamihang lalaki karamihan lalaki lalo na sa Pilipinas. Eh babae malakas kumita ngayon. Biruin mo kahit na sabihin mo na minimum wage earner or labandera yung babae. Eh pucha, mag-pro lang yan. Biruin mo mag-pro yan, magkano 1,000 to 1,500. Eh paano kung naka-ilang customer siya per day? Naka-tatlo or apat. Apat na customer. Sabihin na natin 1,500, 3, 6,000 na boy. Isang araw pa lang yan. Biruin mo, ikaw, 15,000 isang buwan. Eh siya, 6,000 isang araw lang. Tingnan mo yung difference, di ba? Ang layo ng agwat, di ba? Mabilis pumera babae ngayon. Tas marami sila rin yung hinahire dahil in demand sila eh. Lalo na pagka customer service. Yung pinag-uusapan, babae talaga yung inaano nila. Kasi magaling din mga to. Meron din naman lalaki. Ginagamit din yung mga lalaki ng pogi pang customer service para pampool naman ng mga babae. Kasi marami din mga babae na consumerist. Iba mga babae, mga materialistic yan, consumerist. So, gagamitin ng mga model naman na pogi. Doon lalamang yung mga pogi. Dahil nga, ipopull yung mga babae na consumerist. So, dun talaga nakawire lahat eh. Kahit naman lalaki, kung may hypergamy lang talaga yung lalaki. Kaya naman kasi may hypergamy kasi dahil sila ang picker. Pero sa lalaki kasi is multiple sexual partners talaga yung gusto nila. Kaso, onti lang talaga option ng lalaki kasi hindi naman tayo yung picker eh. Babae at babae pa rin talaga namimili. Tsaka nature yan eh. Babae nature eh. Isipin mo. So parang nagko-control niyan. Parang wala rin talagang freedom, 'di ba? Kasi yung babae, yung katawan ng babae, choices niya, yung utak niya is may sarili yung will. Ibig sabihin ng sariling will is naka-program yan doon sa program ng mga living organism which is mag-survive at mag-procreate. Lahat ng may living cells, ganun yung program. Ganun din yung mga decision making ng mga animals, insect, tsaka tao. So kung iisipin mo, parang namimili talaga is nature talaga. Yung mga babae nature. Genetic determinism tawag dyan, di ba? Ah, kung babasihan mo yung na sa quote ni Shishio Makoto. Kilala niyo yun, yung sa Samurai X. The strong will survive. So, napaka-simple ng word na yun. Dalawa yun eh. Dalawa yun. Yan yung
The strong will survive. So, only strong will survive. Ano bang meaning nun? Only strong genetic magso-survive. Tsaka yung beta box provider. Yung mga strong sa lipunan dahil may status, fame, money. So, dalawa lang talaga eh. Alpha Fox, Beta Box. Yan lang talaga yung hypergamy. Yun lang talaga yung magso-survive. Biruin mo, anime na yun ah. Ba-blackpill ka talaga ng anime. Eh, babae nga, blackpill na yan since bata pa lang. Papaganda na. I-invest na sa sarili. Makakakita ka nga grade 5. So, ilang edad nung grade 5? 7, 8, 9, 10, 11. 11 years old, nagle-lipstick na, nagpupulbo, nagba-blush on. Diba? Tapos, lalo na mga Gen Z ngayon, 14 pa lang, 13 na. Iisipin mo, hindi teenager. Kung makita mo sila talaga, matangkad na sila. Tapos, develop na yung breast nila. Ganun sila ka-mature talaga. Mabilis talaga mag-mature yung mga babae ngayon, lalo na sa Gen Z. Mas lalo na yan sa Generation Alpha kasi patangkad din ng patangkad yung mga tao. Tapos pamature na ng pamature. Baka sooner or later, yung mga itsura ng mga tao is heteronormy na yun normal. Parang nangyari sa Netherlands, tsaka sa Norway. Yung mga tao dun, lahat ng tao dun is walang average looking. Lahat talaga attractive talaga, heteronormy. Tsaka ang mga height nila na minimum is 6'3". Sa lalaki yun 6'3". So, ganun na mangyayari. Genetic determinism yan. Nature na mimili yan eh. Kasi nga sinabi ko nga sa inyo, 90% sa lipunan is blue pill yung mindset. Ibig sabihin, may animalistic desire yan, which is mag-survive at mag-procreate. So, napaka-predictable ng mga tao talaga, which is carnal-based, material-based, tsaka worldly based yung mga desires nila. Ano ba mga desire neto mga to? Materialistic, yung mga material, magagandang materyales, kotse, bahay, maraming pera, maraming ari-arian, tas magagandang beaches, poging lalaki. So, yun yung mga ganun mag-isip, tsaka pagkain, vices, sama mo na yung mga hindi talaga nila control yung nila, desires and impulses nila. Kasi nga, yan yung program ng nature. Kaya yung mga nag-shame sa mga blue pill na sasabihin, wag niyong gayahin yan. Hindi yan yung natural. Blue pill ang natural. Blue pill ang natural. Now, ikaw, kung na red pill ka, is logical based ka, gagamitin mo yun for advantage mo. Kasi alam mo na majority ng tao ay blue pill mag-isip. So, kung blue pill mag-isip yan, is carnal based yan, material based yan. So, alam ng Illuminati yan, kaya ang trato nila sa majority ng tao ay hayop lang din. So, paano ba itrato ang hayop? Reward and punishment. Yun lang naman yun eh, reward and punishment. Kaya nga sa lipunan, di ba, metric lang yan. Ano yan? Meritocracy. Ganun din yan, para ma-promote ka, di ba? Body system kung sino yung kilala mo. Tapos, pwede naman din merit kung ano mo. Pero mostly talaga appearance yan. Kaya nga now, sa self-improvement, kung average looking ka or pangit ka, tapos seryoso ka na tao, is makaka-gain ka pa rin ng respect. Although, fake respect to pero, i-respect ka pa rin for the sake of formality. Dahil nandun ka sa trabaho eh. Siyempre kung pangit ka, tapos average looking ka, hindi ka nag-ayos sa trabaho, di-disrespect ka talaga. Di-disrespect ka talaga. Pero kung nagtatrabaho ka, maayos yung presentable at malinis ka. Kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, which is sa black pill, yun lang talaga magagawa mo, tsaka seryoso ka. Kasi, low-key tong seriousness kasi na to eh. Kasi pag seryoso ka talaga, siseryosohin ka rin ng tao. Kasi serious ka, hindi ka nakikipagbiruan eh. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa, ang tawag doon, efficient. Efficient ka. Yun yung tawag doon. Efficient ka na tao. Ibig sabihin, serious ka sa ginagawa mo. So, malamang, ganun din yung
treatment sa inyo na tao. Kaya nga sa mga mga tao na nasa palibot ko, tingin ko talaga sa kanila mga hayop din talaga. Kaya seryoso ako, hindi ako nakikipagbiruan eh. Kasi ang hayop is mabilis ma-trigger yan. Tsaka ang gusto lang talaga niyan is yung magbe-benefit lang sila. So, magsabi ka lang ng ng negatibo sa perception nila to kahit nasa tingin mo hindi, is talaga yan, magre-resent yan, tapos kung ano-anong gagawin yan, magiging impulsive. Kaya nga, pagka yung mga tao na kasama ko sa paligid, kung ano-ano sinasabi, para matahimik lang mo, oo ka lang ng oo, tapos pero serious ka, hindi yung parang oo lang ako ng oo, tapos sabay pag may ayaw ako, sasabihin ko ng direkta. Ganun lang, serious lang talaga, low-key talaga yung serious, pero yun lang talaga magagawa mo eh. Sa Blackpill is presentable, malinis. Kasi ang ano mo dito, goal mo dito eh. Hindi ka nga makaka-procreate kung average looking ka or pangit. Pero yung survival mo is magiging okay naman kahit papaano. Kasi nga, irerespeto ka pa rin out of formality. Tsaka magkakapera ka pa rin kahit papaano. Kaysa naman dun sa fatalistic mag-isip na wala mo mangyayari pag nag-gym tayo or mag-exercise. Oo, wala mangyayari kung sa procreation side, pero sa survival mo, may mangyayari. Yun yung nakalimutan ng ibang mga tanga eh. Yung survival na side. Actually, pag na-enlightened na yung mind nyo, wala na rin kayong desire mag-procreate. Survival na lang talaga iniisip nyo eh. Tapos, parang yung ginagawa ng mga Buddhist, di ba? Yung mga ginagawa ng Buddhist is nakafocus na lang sila sa self, tsaka sa inner self nila. Kasi nandun yung liberation eh, yung knowledge. Nasa knowledge, which is non-physical ang liberation. Diba sinabi ko sa inyo, ang freedom is nasa mindset. Now, pag na-blackpill ka, or naka-attain ka ng enlightenment or higher level state of awareness, is nandun talagang freedom. Kasi alam mo na yung mga future consequences ng mga ginagawa ng mga hayop, which is blue pill, tsaka mga logical base, yung mga red pill. So gagawin mo lang talaga yung gagana doon sa mga yun. Pero alam mo yung mga bawat choice is my future consequences. So, pag nagpamilya at anak ka, ubusin oras mo niyan. Kaya nga sinabi ko, black pill ako, di ba? Pucha, wag ka ng pamilya. Kung hindi mo makuha sa ons yung gusto mo, yung SEX na sinasabi ko, mag-pro ka na lang. Sinasabi ko kaysa ilabas-labas mo pa yung babae, tapos makikipag-chat ka pa, wala ka namang mapapala. Tsaka idirekta nyo na. Ang dami kasi mga dito na brainwash. Wala namang masama mag-direct eh. Pero kung pangit ka, kung sa trabaho, wag ka na mag-move. Kasi mapapasama ka lang. Pero kung yung mga social circle, kung makapal talaga mukha mo, at saka ginagawa kang emotional tampon or ginagawa kang friend zone, direktahin mo na para mahinto na yung kagaguhan ng babae. Kasi merong mga ganong babae na kahit pangit, binibigyan nila ng non-sexual attention. Parang ginagawa nila, ini-string nila yung lalaki na yun para ilibre-libre sila ng pagkain, tapos gawin silang emotional tampon. Kukwento yung babae about sa sexcapade niya dun sa boyfriend niya, mga exes niya, ganun. Ito namang average looking or pangit na lalaki, isipin niya, komportable yung babae. Hindi friend zone ka na nakakategorize. Kaya ang gawin mo, i-direct mo para huminto na siya. Iyain mo ng SEX. Kaya nga yan yung sinabi ni Alan Roger Curry na huwag kayo magbibigyan ng non-sexual attention sa babae. Na lahat ng attention nyo is sexual lang talaga. Ako, wala akong kinakausap dito ng babae. Kahit pa sabihin mo attractive yung babae, hindi ko kinakausap yan. Pagka hindi niya ako gusto, hindi siya lumapit sa akin Kasi conceited nga ako dahil sa looks ko, di ba? Pag hindi ka lumapit sa akin, tapos sabay kahit gaano ka pa kaganda, hindi kita makakantot. Kasi yun lang talaga yung Yun lang talaga yung Kahit pa sabihin mo i-approach kita dyan, na hindi talaga, wala talaga akong chance. Kahit pa sabihin mong may tsura ako. Kasi nga, black pill na ako eh. Ano mo gagawa mo?
Presentable at malinis, seryoso, tsaka direct approach. Yun lang. Yun lang yun talagang game, walang game, bullshit yan. Kayong igigame ng babae, lalo na kung indirect kayo at sinungaling kayo. Kayong igigame ng babae, i-string kayo ng babae na Kaya nga yun, tsaka huwag kayo magbibigay ng non-sexual. Hindi nga rin ako nagko-comment ng Kung mag-comment man ako sa mga FB pages, is puro mga truth lang sasabihin ko. Na lagi lang sila talaga nagbe-benefit, ganyan. Pero maganda nga, totally wala na talaga eh. Kasi, isa pa pala yun, huwag kayo mag-share ng mga ganitong knowledge sa mga karamihang tao. Kasi nga, animal, isipin mo na lang, hayop yung mga kasama mo. 90% to magugulat ka talaga, 90% ng tao to pe-percentage ko na, 90% ng tao, blue pill mag-isip. Nagfa-function lang yan based on survival and procreation. Ano ba yan? Pagkain, pleasure, lust, comfort. So, napaka-predictable talaga nila. Kaya nga huwag nyo i-share tong knowledge na to sa karamihang tao kasi may, lalo na sa trabaho, tahimik ka na lang talaga, shut up ka na lang kasi mangyayari niyan is mahihirapan ka lang sa survival mo. So parang nilagay mo sa kaya nga sabi nila the less you talk is nandun yung power pag hindi ka gaano nagsasalita. Kasi pag sociable ka masyado, lalo na yung mindset mo is iba, hindi ka gaya ng mga hayop or blue pill na sinasabi ko, patay ka, syempre. Wala sa program nila yan yung pinagsasabi mo Lalo na tong lookism, wala sa program nila to na sasabihin nila, personality mahalaga. Syempre, ano bang dito para makasurvive? Magsinungaling sinasabi ng babae ang personality para yung mga average looking tsaka mga pangit umasa at magamit nila for non-sexual attention. Which is yan, date, labas-labas, libreng pagkain, chat-chat, inuman, wala ka namang mapapala. Hindi ka naman bibigyan ng SEX. Kaya nga, ang magagawa mo sa black pill, presentable at malinis, mag-gym ka para sa long-term health mo. Hindi, hindi yung, tungin wala naman tayo magagawa dito Oo nga, pero may survival pa rin May survival pa rin aside. Tapos, direct approach. Kung average looking ka or pangits. In general na to, kahit nga pogi, dapat mag-direct approach na rin Pero kasi sa pogi, kahit mag-indirect yan or kung anong pa mang panloloko dyan, is talagang yung halo effect pa rin talaga yung mangingibabaw. Tapos, ano pa ba? Mag-pro kayo. Kung heteronormy ka, or hindi mo nakukuha sa ons talaga yung gusto mo, is mag-pro ka na lang talaga. Ako, heteronormy ako, magpo-pro na lang talaga ako. Kaysa papahirapan ko pa yung sarili ko. Or, imi-message ko yung mga gusto makipag one night stand or FWB. Kasi ikaw pa rin talaga mag-a-approach, promise. Hindi lalapit sa'yo talaga yung Oo, di ba sa trabaho ko nilalapitan ako kinakausap. Pero wala sa akin yan. Hindi yan yung basihan ko. Kasi ang basihan ko, yung SEX talaga. Hindi ko basihan yung na yan, yung friendliness, pakikipag-usap, lumapit. Although malalaman mo siya kasi flirting and seduction ginagawa nung babae. Kagaya nung open yung niya, hindi siya nagtatakip ng dibdib. Tapos receptiveness tawag nun. Ibig sabihin cooperative. Ginagawa niya madali lahat. Na yung puti kong katrabaho, kinakausap niya ako. Tapos sabi niya, ano pa kailangan mo? Sarap sabihin, ikaw. Gusto kitang kantutin. Sarap ganunin Kaso, hindi ko kasi alam ugali ng mga puti Pero one time talaga, direct approach ko tong babae na to Kasi, medyo kapareho ko siya ng phenotype. Matangkad nga lang talaga siya sa akin. Mga 5'9" siguro yun. Matangkad siya sa akin. Pero tingin ko gusto niya rin ako. Or non-sexual attention lang. Pero, why not take a shot, di ba? Pwede mo naman i-take a shot, i-direct mo para matapos na. Hindi naman ako nangangamba din na i-reklamo ko dahil
Hindi ko naman sila idedirekta talaga ng SEX, yung mga ganyan. Sasabihin mo direkta ganun. Hindi mo sasabihin yun na ano. Sasabihin mo lang na ah, gusto mo siya, tapos gusto mo makipag-share ng companionship sa kanya na ano. Tapos pag nagkita na kayo sa labas ng premise ng trabaho, dun mo na sasabihin. Huwag mo sasabihin yan sa chat, sa voice call, kasi may record eh, tsaka yung SS nga na sinasabi natin, di ba? Mapapahama ka niyan. Kaya mas maganda direkta talaga sinasabi yan. Tsaka, positive rin yun, lalo na kung may tsura ka. Kasi, iisipin ng babae na masculine trait yun, tsaka may balls ka talaga, hindi ka nagsisinungaling. Kahit nga sa babae, kung yung babae aggressive sa akin, actually mas na-arouse ako dun eh, sa mga ganun. Yung mga aggressive na babae, di ba? Di ba sa beer house experience ko dati, sinayawan ako, tapos ako pa yung hinahalikan. Actually, mostly naman talaga ng babae, sila aggressive sa akin. Kasi nga, maamo yung mukha ko, tsaka hindi naman talaga ako yung ano. Tsaka mas gusto ko yung ganun, na sila talaga yung aggressive. So, paano? Yun lang, hinto ko na 40 minutes na piece.